Sa mustang muli kaibigan, sa video nito mabilisan nga natin pag-uusapan yung live action ng Yu Yu Hakusho. Sing bilis ng kung gaano siya kabilis natapos. Bale hindi nga muna natin masyadong re-review ng detalyado tong live action para hindi masyadong ma-spoil yung mga hindi pa nakapanood. Basta meron nga lang siyang 5 episodes. Solid yung mga fighting scenes at special effects. Magagaling din yung mga artista. At syempre yung panalong nanay ni Eugene. Pero gaya ng inaasahan, maraming nabago. Ang hindi ko lang inaasahan ay yung sobrang bilis ng mga pangyayari. Sinong makapagsasabi na magagawa nilang tapusin sa 5 episode lamang yung kwento mula sa simula hanggang sa katapusan ni Taguro? Well, naging posible nga yun dahil siniksik at pinaghalo-halo nga nila yung plot mula sa iba't ibang arc. At yun nga ang dahilan kaya walang Benjo, walang Lazarus at walang Dark Tournament. Hindi ko masabi na hindi maganda yung idea eh. I mean, nag-work naman siya sa unang 2 o 3 episode. Pero pagdating sa ika-4, parang tumalon na nga lang siya ng tumalon para lang marating yung endgame. Personally, para sa akin, maganda naman siya kung hindi siya ikukumpara sa original. Kumbaga kung papanoorin mo nga lang siya at iisipin mo habang nanonood na hindi siya konektado doon sa original. Pwede mo siyang ma-enjoy dahil talagang mapapatuto ka nga sa screen dahil sa lupit ng effects at mga fighting scenes. Sa katunayan, natapos ko nga siya sa isang upuan lang dahil nakaka-entertain naman talaga. Kaso yun nga, ang pinaka-downside lang ay sobrang minadali nga nila ang kwento. At dahil mabilis nga masyado yung daloy ng kwento, halos imposibleng magkaroon ng emotional attachment sa mga karakter. At isa nga sa mga example nito ay kung paano nila hinandle yung karakter ni Genkai o Jeremiah. Kaya nung namatay nga siya parang wala lang. Ganun rin sa pagkakapasa niya sa Spirit Wave. Hindi mo mapipil kung gaano talaga kalakas yun dahil literal na walang reaction si Yusuke o Eugene. Samantalang sa anime, halos namatay na nga siya bago yung tinanggap ng katawan niya. Diba? Tiisin mo ang sakit! Kailangan tiisin mo ang sakit na nangyayari ngayon sa iyong buong katawan! Pero yun nga, bago ko pa may kwento kung gaano ka-cute yung 100% ni Toguro, iwan na siguro natin yan dyan. Dahil gaya nga ng sabi ko, ang pinaka-the best na paraan para ma-enjoy to ay ang kalimutan muna pansamantala yung mga nangyari sa anime. Marami rin naman nangyari dito sa live action na masasabing mas okay ang execution kumpara sa original. For example, yung ginawa nila sa majority ng episode 1. Yung pagkakasagasa kay Eugene hanggang sa kung paano siya nakabalik sa katawan niya. Sobrang husay ng pagkakalatag ng mga pangyayari ron na kahit inalis nga nila yung mahiwagang halik ni Jenny na gumising kay Eugene sa anime. Okay lang. Kahit maraming binago at dinagdag, okay lang rin. At marahil ang pinakamalaking dahilan nga kaya maganda ang pagkakatahi ng mga eksena ron ay dahil yun nga yung nag-iisang episode kung saan involved mismo si Yoshihiro Togashi, ang mismong sumulat sa kwento sa manga. Pero yun, para sa akin overall, okay naman siya. Pero sa tingin ko, mas naging okay siguro siya kung hindi siya limitado sa 5 episode. Kasi kahit papano mababawasan nun yung naging pinakamalaking flaw nitong live action. Masyado kasi talaga siyang naging mabilis dahil nga 5 episode lang. Pero sa 5 episode na yun, marami rin naman siyang memorable moments. So okay na rin kaysa wala, diba? Kasi hindi naman lahat ng anime ay nabibigyan ng ganitong live action. Kaya bilang mga fans ng Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho, maswerte pa rin naman tayo at may ganito, diba? Yun lang. Kayo ba, anong opinion nyo rito sa live action? Share nyo na nga lang yung nasa isip nyo sa comment section.